Maselan po ang ating susunod na ulat. Pasintabi po sa ating mga manonood. Nasawi ang isang estudyante matapos maging biktima ng hazing. Sumuko na ang isang sangkot sa insidente habang patuloy naman ang paghahanap sa mga kasamahan nito. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Mabait, masayahin at batang punong-puno ng pangarap. Ganyan inilarawan ni June Alcedo ang kanyang anak na si Kenneth Alcedo, first-year college student sa kursong BS Maritime Transportation sa isang eskwelahan sa Cavite. Pero ang matayog na pangarap ng kanyang anak, mananatili na lang ngayon sa alaala. Si Kenneth kasi binawian ng buhay matapos mabiktima ng hazing nitong March 1. Tumutulong po ako. Ganon po kapait o ano ba dapat sabihin din sa nangyari sa anak ko po. Masakit po, masakit sa dibdib, lahat mabigat. Yun po ang nararamdaman ng pamilya namin. Batay sa resulta ng autopsy sa katawan ng biktima, severe blunt trauma sa lower extremities o matinding bugbog sa ibabang bahagi ng katawan ang sanhi ng pagkamatay nito. May crack po sa panga, may mga pasa po sa batok, likod, tapos mga kuko po, tapos may mga chili seeds at saka prutas po sa private part po niya. And yung namamaga at pasa po niyang mga hita. Nitong linggo ng hapon nang mahagip ng CCTV ng emergency room ng ospital na ito sa Cavite ang pagdating ng isang silver na sasakyan na ito. Lula ng kotse ang walang malay na si Kenneth na isinugod sa ospital ng 3 iba pa. Sa video makikita na agad ni-revive ng mga doktor ang walang malay na lalaki. Allegedly, according to sa nagdalang tao, siya ay victim ng hit and run. Subalit sa ating pagsusuri at sa pagsuri, sa resulta po ng pagsuri ng ating forensic, lumabas po siya ay biktima ng hazing. Na-identify po natin itong mga personalities na ito at dahil sa sasakyan na ginamit nila at natukoy nga natin yung driver. Sa backtracking na isinagawa ng pulisya, nakilala ng mga otoridad ang 3 individual na nagatid sa ospital kabilang ang driver ng sasakyan. Kagabi, kusang sumuko ang driver dahilan para makilala ng mga pulis ang iba pang sangkot sa krimen. Dahil sa hot pursuit operation na ginagawa natin, napilitan siyang sumuko sa himpilan ng General Trias City Police Station at sa umagang ito ay papailan po natin siya ng kasong appropriate case before the prosecutor's office. Hustisya ang sigaw ng pamilya ng biktima. May pangako po. Ayun, sinabi ko po sa harap ng niya, kabaong niya na ipaglalaban po namin. Ipaglalaban po namin. Yung hanggang sa dulo po, kahit naroon po lalapit sa amin, sabi nila na sabi ng may-ari ng punerarya na maganda raw kami kasi maaaring may mga darating na sa amin, halok. Ako nga, baka million po yan, ganyan. Hindi po ako bago na gano'n. Ano pa ang silbi ng pera? Wala na yung kasiyahan namin. Ganon. Hindi namin kailangan ng pera. Kailangan namin hustisya po, hindi pera. Ang sabi ng Cavite PNP, tukoy na nila ang mismong lugar kung saan isinagawa ang initiation rites. Nangyari raw ito sa isang bakanteng lote sa barangay Langkaan 1 sa Dasmariñas, Cavite. Sa ngayon, 21 ang sinasabing sangkot sa krimen kung saan siyam sa mga ito ang itinuturing ng suspect. Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.